Tuloy-tuloy ang pagdating sa Maynila ng mga lumikas na nasalanta ng bagyong Yolanda mula sa Tacloban City. Ang kanilang mga pangangailangan agad na tinutugunan ng mga sumasalubong na volunteers. Mula sa Pasay City, may ulat on the spot si Trisha Safra. Trisha? Joseph, patuloy nga yung pagdating ng ating mga kababayan dito sa Villamor Air Base galing sa Tacloban City Airport. At kasabay niyan, Joseph, ay patuloy pa rin yung pagdating dito ng tulong para sa kanila. Palakpak ang isinasalubong ng mga volunteers sa mga survivor na lumalapag sa Villamor Air Base. May tumutulong magbuhat sa kanilang mga dala. Kahit papaano nakagagaan sa kaloobang pagal ng sakuna, gutom at takot. Habang hinihintay ang kanilang mga sundo o maghahatid sa grandstand muna sa Villamor Air Base, namamalagi ang mga kababayan natin galing Tacloban Airport na sumakay ng C-130 para pumunta rito sa Maynila. Gutom at ang nangyayaring karahasan dulot ng agawan sa makakain ang mga pangunahing dahilan ng kanilang paglikas. Mahirap din daw magsimula ulit doon sa ngayon. Mga giba-giba yung eskwelahan doon. Pati yung mga nyugan. Wala kang makikitang nakatayo. Saging, kaya lalong-lalo ng bahay. Dito na lang ulit maghanap ng trabaho. Mabalik pa ba kayo doon? Oo, kasi doon namin talaga balak manirahan kasi hindi namin kaya dito. Hindi kami sanay dito sa Maynila. May ilan naman tayong kababayan na 2 hanggang 4 na araw nang nandito. Sa Cebu ang kanilang punta sana pero sumakay na ng C-130 papuntang Maynila, makaalis lang doon. Sa ngayon, naghihintay sila ng biyahe patungong Cebu. Marami naglista-lista. Ngayon na lang kami na lihan kami ng DSWD nga. Bukas alas 2 ng hapon. Sakasakay na kami ng barko alas 7. Nagpunta kami dito kasi hindi ako masyadong natakot sa bagyo kasi biglaan yung bagyo. Tatakot ako kasi may mga taong pumapasok ng bahay. Ayon sa DSWD, bukas ng hapon makakabiyahe na sila. Nananatili pa rin dito ang ilang mga chance passenger na nagbabaka sakaling makasakay papuntang Tacloban para hanapin o sagipin ang kanilang mga kaanak doon. Nag-aabang din sila ng mga dumadating. Nagbabaka sakali na sakay ng isa sa mga C-130 ang mga kaanak nilang hindi pa nila nababalitaan ang lagay. Yung anak ko doon wala pa akong kontak, tapos yung kuya ko, apat yung anak, tapos yung kapatid ko na babae at saka yung maliit na kapatid ko. Hanggang ngayon missing pa rin kasi. Kasabay nito, natutugunan naman ang kanilang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit at masisilungan. Bumubuhos ang tulong at volunteers sa Villamor Air Base para kumalinga sa kanila. Para sa may sakit, may mga manggagamot at supply ng medisina. May mga psychiatrist at psychologist para kumausap sa survivors. Ngayong araw itinayo ang mother-baby friendly space na ito ng mga grupo ng volunteers para sa mga nagpapasusong ina at mga sanggol. Itong mga mothers na to ang pinaka-stress, pinaka-vulnerable. Nanay man o yung kanilang mga young infants, no, mga babies mula 0, mga bagong panganak hanggang mga 2 years of age. Kahit nagutom, kahit na-stress out sila, basta't makarest sila ng konti in a friendly space like this, mababawi ho nila yung kanilang milk production. Joseph, simula kahapon hanggang 6:43 kaninang umaga, batay sa opisyal na tala ng DSWD, 1,701 individuals yung dumating dito sa Villamor Air Base mula sa Tacloban City Airport. Noon naman Biyernes, nagbigay sa atin ng datos ang Philippine Air Force. Ayon sa kanila, 2,800 mahigit yung mga individual na nadala na rito mula Tacloban City Airport simula nang mangyari yung bagyo. Kung susumahin lahat-lahat, Joseph, hanggang sa bilang ng DSWD ngayong araw, nasa 4,000 mga individual na ang nadala rito sa Metro Manila. Joseph. Alright, maraming salamat, Trisha Safra.